We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nakalatag na ang seguridad nga ipatuman sa mga simbahan sa Davao City alang sa pagsugod sa Misa de Gallo karong Sabado. Ani ang report ni Argil Relator. Gilatag na ang security and safety details sa Davao City Police Office sa 43 ka mga simbahan sa Davao City alang sa pagsugod sa Misa de Gallo karong Sabado, December 16. Ana sa kinatibuk ang kapin usa ka libo ka mga pulis, auxiliary o force multipliers ang ipang-deploy sa sulod ug gawas sa mga simbahan. Ipatuman ang pagbawal sa pagsuot og jacket, pagdala og backpack, dili transparent nga water container ug mga hait nga butang. Ipatuman sab ang one entrance, one exit policy alang sa hapsay nga pagsulod ug gawas sa mga manimbahay. And then ang ato ang city director nagpahimangno kanunay sa mga station commanders to monitor all the activities, especially this simbang gabi sa mga taong mutambong is i-practice gyud nato ang culture of security. Kung ay makita, mo report gyud ayon sir sa mga kapulisan, Task Force Davao nga naa diha sa area. Sa San Pedro Cathedral, nga mao'y pinakadako nga simbahan sa syudad, duha ka hugna sa misa ang pahigayon, sugod December 16. Alas 3 sa kadlawon ang Cebuano Mass, ug sundan kini sa alas 5 sa buntag nga English Mass. Doon na say Misa de Gallo sa mga kapilya. Siyam kaadlaw nga pagtukaw, pagmata, aron nga kita makasaulog sa duha ka aspeto nga pagpaabot. Una ang pagsaulog sa adlaw na tawhan, kasaysayan, memorial sa pagkatao sa tong Ginoo, ug ay ikaduha nga tong gipangandaman pod ang iyang ikaduhang pag-anhi. Sa mismong Christmas celebration schedule, dunay alas 7 ug alas 9 sa gabi nga misa sa December 24. Sa December 25, dunay misa gikan alas 6:30 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sa pagpahimulos karong panahona nga sagad magkatapok ang mga kabanay ug higala ingon man kadaghanan sab mamalit og mga bag-ong butang. Angayan matud pa nga dili hikalimtan ang pag-share sa mga grasyang nadawat labi na sa mga nanginahanglan kay naigo ug katalagman. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Police Regional Office 10 mas gipakusgan ang programa alang sa mas episyenteng pagpanerbisyo sa katawhan sa Northern Mindanao. Samtang mas hugot ka seguridad, gipasalig sa kapulisan karong holiday season. Ani ang report. Mas gipahugtan pa karon sa Police Regional Office 10 ang ilang programa aron masiguro ang serbisyong may puso alang sa mas episyenteng pagpanerbisyo sa publiko. Sigon sa Pro-10 nga lauman ang mas hugot nga seguridad alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini mao ang ilang commitment to excellence and efficiency, adherence to PNP policies and programs, respect for human rights, dedication to the rule of law, ug outstanding collaboration and partnership with the community and stakeholders. So this is a complete package no na it will become a guiding principle sa every member of the PNP Pro-10 nga mamahimo sila usa ka maayo nga police officer ilabi na sa paghimo sa ilahang adlaw-adlaw nga trabaho. Samtang padayon sab ang pagpaningkamot karon sa kapulisan sa rehiyon nga mamintinar ang kalinaw ilabi na sa holiday season. Subay sa Ligtas Paskuhan 2023 program, ginasiguro sa kapulisan nga malikay sa terorismo ang mga dagkong aktibidad sa Paskuhan 2023. Sa Cagayan de Oro City, magpatuman og one entrance, one exit policy sa mga simbahan sa syudad. Kini aron masiguro nga walay tawo nga mosulod sa simbahan
nga adunay dala nga ginabawal. Sa ubang LGUs, gimando na sa Proten nga makigkoordinar ang mga chief of police sa ilang local leaders. Kaya ang mga LGU aduna sila yung mga lain-lain po nga mga estratehiya para nga mamintinar ang kahusay and kalinaw sa ilang area. Busa mo atong kamanduan sa atong mga field commanders to coordinate with LGU and as well as sa ato ang mga churches. Padayon ang panawagan sa otoridad ngadto sa publiko nga makigkoordinar sa ilang buhatan o galing adunay mamatikdan nga kadudahang lihok sa ilang palibot. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka 14 anyos nga estudyante ang naangol human naligsan og PUJ dihang mitabuk sa pedestrian lane sa Davao City. Dinhi na sa pedestrian lane hagba ang 14 anyos nga estudyante human mabanggaan og pampasaherong jeep Lunes sa buntag sa kilometer 5 Buhangin Road, Davao City. Sa report sa Davao City Police Office, wala kuno nabantayan sa driver sa jeep nga si Sabino Corambao Jr. ang biktima nga mitabok sa pedestrian lane. Ang biktima na kay agom og grabing injury kinsa daling gidala sa ospital ug kasamtangang nagapaayo. Samtang ang driver gikustodiya na sa Buhangin Police Station kinsa posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting sa serious physical injury. Sa Makilala, Cotabato, 16 ka mga sakay sa usa ka truck ang samdan human madisgrasya. Samtang usa ka motorista ang patay human na bangga sa wing van truck nga una nang nadisgrasya. Ano yung report ni Justoni Humamil? Samdan ang 16 ka mga sakay nining truck human na disgrasya og nabangga sa usa ka fruit stand kilid sa highway sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato pasado alauna sa hapon niadtong Lunes. Makita ang hastang gubaan niining fruit stand human na daro sa truck. Sumala sa otoridad, usa ka lalaki ang nabalian sa tuong nga paa niini. Duna sa menor de edad nga sakay sa truck ang nakahiagom og samad sa ulo. Samtang dunay upat ka mga bata ang sakay sa truck nga nasa 4 ug 5 anyo sa mga edad nga nakahiagom sabog minor injuries. Nagtinabangay na lang kini mga residente sa pagpasakay sa mga biktima sa truck aron dalahon sa ospital. Ato ni sa pinakadol nga hospital. Karga! Dire! Sa laing video, makita sab kining usa ka mamaligyaay sa fruit stand nga nagkadugo ang baba human madamay sa pagdaro sa truck sa maong fruit stand ug ang mga baligyang prutas nagkatag na sa kilid sa highway. Sa investigasyon sa otoridad, nasayran nga nawadan og kontrol sa brake ang driver sa truck. Nawalan po ng yung ating bonggo at medyo paliko po sir yung ating daan. So nag-overshoot po siya at tumama siya sir sa isang motorcycle with driver na nakapark po doon at sumalpok siya sa fruit stand. Gikan matod pamitambong og lubong sa President Rojas, Cotabato ang mga biktima ug pauli na diyang nahitabo ang aksidente. Sagad kanila magkabanay ra. Posibleng magatubang ang driver sa truck og kasong reckless imprudence resulting in damage to property ug reckless imprudence resulting in physical injuries. Pwede din po siyang makasuhan sir ng violation ng Republic Act 4136 or the Land Transportation and Traffic Code kasi po nagsakay po siya sa bonggo ng pasahero. Samtang pasado alas 11 sa gabiin atong Lunes sab, nagbangga ang usa ka elf truck ug usa ka wing van sa National Highway sa New Bulatukan, Makilala, Cotabato. Apan dihang miagi ang usa ka motor rider sa lugar kadlawon adlong Martes, nabangga kini sa wing van nga wala pa nakuha sa lugar human sa aksidente. Sa report sa otoridad, padulong sa Bansalan, Davao del Sur ang biktima diyang nabangga sa wing van. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang driver. Dead on the spot kini. Gila kini nga si Roderick Pablo, 45 anyos ug residente sa Matalam, Cotabato. Kailangan po nating mapag-usap po yung may-ari ng truck na nabangga mismo ng ating motorist sir. Kailangan natin makausap kasi yun po ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Okay. So, may pananagutan din po talaga ang driver at ang may-ari po. Wala sab matod pay warning sign og ngit-ngit ang lugar kung asa nahitabo ang aksidente. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.
Lalaki sa Cagayan de Oro City nga nagapamaligya og ilegal nga armas, arestado sa gipahigayong entrapment operation sa kapulisan. Arestado ang 32 anyos nga si Ken Engana, residente sa Barangay 33 sa Cagayan de Oro City, human nga gingog na maligya og ilegal nga armas. Ang suspect napalitan og usa ka unit sa .45 pistol, lakip usa ka magazine nga adunay mga sulod nga buhing bala, bugti sa kantidad nga 10,000 pesos. Gawa sa armas ug bala, nakuhaan sab ang suspect og usa ka sachet sa gituang shabu. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms ug Section 11 sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act ang atubangon sa suspect. Sigon sa Kukpo, nga dakong kadaugan sa ilang buhatan ang pagkadakop sa suspect, sanglit na puggan nila nga maadto sa daotang tawo ang usa ka illegal nga armas. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilubong na ang usa sa mga namatay sa pagpamumba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City nga taga Bansalan, Davao del Sur. Kapin usa ka semana human ang pagpamumba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City nga gikamatay sa 4 ka tawo ni adtong December 3. Gilubong na ang usa sa mga namatay nga si Evangeline Aromin, 31 anyos nga taga Bansalan, Davao del Sur. Nahimong emosyonal ang pamilya ug higala ni Evangeline dihang gihatod kini sa iyang lubnganan niadtong Lunes sa udto. Giuli ang patayng lawas ni Evangeline sa ilang balay sa sitio Santo Niño sa New Clarin sa Bansalan niadtong December 6. Lakip si Evangeline sa 4 ka namatay atol sa pagpamumba dihang gipaygay ng misa sa gym sa MSU kung asa kini nagtungha. Nang hinaot ang pamilya ni Evangeline nga dili na masubli pa ang insidente aron wala nay inosenteng kinabuhi nga makalas. Seguridad sa pantalan sa Zamboanga City gipangandaman na sa otoridad alang sa pagdagsa sa mga pasahero karong holiday season. Ano yang report? Gibutyag sa Port Police Division sa Philippine Port Authority Zamboanga nga ginalatag na nila ang hugot nga seguridad nga ipatuman sa pantalan sa Zamboanga City. Lakip na dinhi ang pagresponde sa mga pasahero nga adunay emergency needs. Kini kabahin sa Oplan biyaheng Ayos Pasko 2023 nga subay sab sa mando sa Department of Transportation. Magsugod kini karong December 15 hangtod January 3 sunod tuig. Matud sa Port Police nga nakatakdang magdugang sila og canine teams, medical team, lakip EOD team, gawas sa 200 regular security personnel nga magpatrolya sa pantalan. Isip proactive measures sa seguridad sa pantalan, adunay bag-ong gimontar Gibutyag sa Port Police Division sa Philippine Port Authority Zamboanga nga ginalatag na nila ang hugot nga seguridad nga ipatuman sa pantalan sa Zamboanga City. Lakip na dinhi ang pagresponde sa mga pasahero nga adunay emergency needs. Kini kabahin sa Oplan biyaheng Ayos Pasko 2023 nga subay sab sa mando sa Department of Transportation. Magsugod kini karong December 15 hangtod January 3 sunod tuig. Matud sa Port Police nga nakatakdang magdugang sila og canine teams, medical team, lakip EOD team, gawas sa 200 regular security personnel nga magpatrolya sa pantalan. Isip proactive measures sa seguridad sa pantalan, adunay bag-ong gimontar ang otoridad nga facial recognition nga CCTV sa Port Terminal Building. Operational na rin yung facial recognition na CCTV natin. So, yung mga mga wanted persons, kung dadaan dito sa atin or kung sino man yun na person of interest na naka-integrate dun sa system natin, malalaman natin. So we can alert other law enforcement agencies para dun sa information na nakuha natin. Gipadayag sab sa Port Police nga gikinahanglan sab sa shipping line operators ug dugang shuttle service alang sa pag-akomodar sa gidaganon sa pasahero, ilabi na kadtong magkinahanglan og medical attention. Pwede sab moduol ang mga pasahero sa quick response desk alang sa ubang assistance o mutawag sa hotline numbers nga mao ang 0968-437-7911 o 0906-077-3887. Nagpaimangno sab ang otoridad kalabot sa mga ginabawal dadon sa mga pasahero nga mobiyahe sa pantalan. So yung mga bawal, flammables, no? Bladed weapons, bawal. Again, we are reminding the public na bago sila pumasok ng pier ay mag-secure muna sila ng valid vessel ticket
Kasi yung kadalasan sa problema natin ngayon is yung mga pasahero na pumapasok ng pier na walang ticket. Kasi sabi nga, during this season, punuan yung mga barko. So, pag pumasok sila na walang ticket, wala na silang masasakyan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Usa ka 73 anyos nga lalaki ang patay human nga mabanggaan og sakyanan samtang nagbisikleta sa Alubihid, Misamis Oriental. Dead on arrival sa ospital ang 73 anyos nga si Libertino Hanubas nga taga Barangay Lanao, Alubihid, Misamis Oriental human nga mabanggaan og sakyanan samtang nagbisikleta sa National Highway. Ang nagbaneho sa nakabangga nga sakyanan usa ka 62 anyos nga babaeng American national nga si Phyllis Oblander nga taga poblasyon na Awan, Misamis Oriental. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, pasado alas 8 sa gabi nahitabo ang aksidente dihang mitabok ang biktima sa National Highway sakay sa iyang bisikleta dihang nabanggaan. Igo ra unta mouli ang biktima gikan nagpalit og bugas dihang na aksidente. Giabaga na sa sospek ang tanang galastuhon sa pagpahiluna sa biktima. Ingon man ang dugang danyos alang sa nahibiling banay sa biktima. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga mag-amping sa pagmaneho ilabi na sa gabi. Dapat ang tatunta nga ilag yun tanawon ang maong dapit kung kuhan sunod tapos kaya dili kayo dapat nagpakusog labi na kung ngit-ngit ang area kaya wala kita kabalo kung adunay kalit nga mutabok dili nato makita. Christmas vibes na sa Hall of Justice sa Davao City dihang gi-display na ang mga parol nga hinimo sa mga paroli o probationer. Ani report ni John D. Esteban. Klase-klaseng gidakon og disenyo sa mga parol. Kini ang imuhang makita sulod sa Hall of Justice sa Davao City. Kadaghanan gama sa recycled material sama sa plastic nga kutsara ug straw. Duna sa hinimo sa indigenous materials sama sa ginit ug panit sa mais. Usa kini sa proyekto sa Davao City Parole and Probation Office nga gisugdan ni atong 2020. Ang mga parol hinimo sa mga parolees ug probationers. Usa na diha ang bana ni Lorena nga nakagawas ning baguhay lang. Siya sab ang naghatod sa parol nga hinimo sa iyang bana. Malipayon si Lorena kay karong Pasko subli niya makauban ang iyang bana. Pasalamat jud ko ma'am. Mo ma'am pod akong gikuan nga sa Pasko makauban pod nako siya kay tong last year wala baya pod siya ma'am. Importante nga magkauban sa Pasko. Importante ma'am para mabuo po ang pamilya. Dunay sobra 240 ka lanterns ang i-display. Kaning amo ang project sa paghimo nila og parol ma'am namugna ni adtong panahon sa pandemic. So ang mga kliyente namo dili maka report diri face to face sa opisina mao nang gihatagan namo sila in compliance sa ilang parol conditions nga mo report kada bulan diri. Tagaan namo sila og project as a form na pud og art therapy during that time para ma-avoid ang depression, magka-banding pud ang pamilya sa paghimo sa ilang mga parol. Ang staff padayon sa pagsabit og parol. Tuod man sa pagsulod pa lang mabati na ang spirit of Christmas. We are grateful to the parolees and probationers as they once again shared to us their talents. So the aim of these lanterns is actually to make the parolees and probations productive members of their respective communities. That's why I would like to urge everyone to come and visit the Hall of Justice. Even if you have no pending case here, just come here and support the efforts of the probationers and parolees, and maybe you can purchase one or two of their products. Kini mga stars nagpadayag sa kaliwanag sab sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Pagpakita nga ang atong mga kliyente bisag mga marginalized sila nga sector sa atong sosyedad kabahin na sab sila sa kasaulogan sa Pasko. Kauban si Jojo Sulate sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakisadya ang duha sa cast sa Firefly nga sila si Miguel Tan Felix ug Isabel Ortega sa Kapuso Bow Show sa Digo City sa Davao del Sur. Ani report.
Ilabihan ang excitement sa fans dihang nakisadya ang duha sa cast sa Firefly nga sila Miguel Tan Felix ug Isabel Ortega sa Kapuso Mall Show nga gipahigayon sa Gaisano Grand Digos sa Digos City, Davao del Sur niadtong Biyernes. Napuno sa excitement dihang nag-perform na si Isabel. Todo sabang kahugyaw sa fans dihang hataw sa sayaw si Miguel. Gipakilig sab niya ang fans sa iyang pagkanta. Nagpasalamat ang duha sa init nga pagdawat kanila sa ilang fans. Sobrang nag-enjoy kami dito sa Digos. Ang grabe ang saya ng tao, ang saya nila makasama, ang saya nila makakanta. So super happy kami na todo support sila sa Firefly. Masaya ako na maganda yung reception. Very thankful kami sa lahat ng pumunta sa show namin dito sa Digos. Wala sab gipalampas sa duha nga matilawan ang pinasahi nga lechon with a twist, ang vegan lechon belly. Napapanood ko kasi siya sa TikTok parang yung ganong process. So ngayon na nalaman ko na ito pala yun. Sabi ko, ang galing, ang sarap. Sobrang malasa siya. Na-surprise ako kasi hindi ko alam na ganito pala siya kalasa. Excited sabang duha sa maabot nga showing sa ilang unang big screen team up, isip Isagel sa Firefly, nga official entry sa GMA sa 2023 Metro Manila Film Festival. Mga kapuso, iniimbitan po namin kayong manood ng entry ng GMA Pictures and GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival, ang Firefly. Kauban si Joe Pascual sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka bata nga dunay Christmas wish nga bugas alang sa iyang pamilya, #feeling blessed karong kapaskuhan, tungod wish granted kini. Apan, dili lang bugas ang nadawat niini tungod aduna pay grocery items. Atong sayron ang storya pinaagi sa report ni Chris sa Dapitan. Sa post sa usa sa mga ginikanan sa mga grade 1 student sa Patalon Elementary School sa Zamboanga City, makita kining Christmas wish sa mga estudyante. Dunay gusto makadawat og truck, toy car, roller skates ug robot. Apan dunay usa nga dili dulaan ang gusto. Inay, bugas. Gilayong nag-viral ang post sa ginikanan. Gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang estudyante nga naghimo sa Christmas wish. Siya si Oliver Nocos, 9 anyos nga taga Barangay Patalon, Zamboanga City. Sumala sa maestra ni Oliver. Tungod taliabot na ang Pasko, gipasulat niya iyang mga estudyante og wishlist nila. Wa kuno niya damha nga lahi ang wish ni Oliver. Nung humingi siya sa akin nung rice, sabi ko, hindi na talaga magbabago ang isip mo. Sabi ko, ayaw mo ng toys, ayaw mo ng damit. Wala daw sila'y kwarta, pangpalit o bugas. Sumala ni Oliver. Bugas. Yan naman. Kaya ang bugas makaon. Ang dulaan, magwa lang. Ikaunom sa napulo ka magsuon si Oliver sa iyang pulos mag-uuma nga ginikanan. Matud ni Teacher Cheryl, butan gayud kuno kini nga bata. Nung pumunta kami doon, nakita ko talaga na siya yung nag-aalaga sa mga bunsong kapatid niya. Puro na sa karanasan niya, kaya ganun siya mag-isip. Tungod sa maong post, natandog niini ang usa ka lalaki nga taga Zamboanga City Sab kinsa mihatag og dili lang bugas apan grocery items ug mga pwedeng pang Noche Buena karong Kapaskuhan. Nung nakita ko yon, so first sabi ko bakit hindi laruan ang na-wish ng bata. Ano experience ko yung buhay, salat sa buhay. So ilabihan ang pagpasalamat sa ginikanan ni Oliver. Wala matud pa sila kabalo nga kini ang wish sa ilang anak. Gani, feeling blessed sab sila kaniya. Magpasalamat ko nga nakatabang mo. Sige ko iyang ingon nga dong pasensya na jud sa atong kapobrehon nga naagi tag problema nga dako. Yun sa okay lang mang basta maning kamot lang og eskwela. Salamat kayo sa mga grasyang naabot. Sa karon, miabot na sa napulo ka sakong bugas ang nadawat sa pamilya ni Oliver gikan sa uban pang mga individual. Gani, #feeling blessed gayud matud pa sila karong Kapaskuhan.
Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Upat ka mga miyembro sa Philippine Army ang samdan human mabanggaan ang gisakyang military truck sa Zamboanga City. Gilayong gidala sa ospital ang upat ka mga pasahero ni ining military truck human nakahiagom og mga samad sa lawas yang nabanggaan sa usa ka pampasaherong bus. Ang gisakyan nila nga military truck sa National Highway sa Barangay Lubigan, Zamboanga City. Amo mga pasahero pulos miyembro sa Philippine Army kung asa usa niini sundalo nga opisyal ug tulo mga reservist. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa city proper among military truck ug pag-abot sa lugar, nabanggaan kini sa bus nga nagsunod hinungdan sa mong aksidente. Hinoon, luwas ra ang driver sa military truck ug sa bus. May pasalig sab ang kumpanya sa mong bus nga abagahon ang galastuhon sa pagpatambal sa mga biktima. Labing unang Mendicant Center sa nasod nga magsilbing temporaryong Pinoy-anan sa mga na-rescue nga makililimos giablihan na sa Zamboanga City. Gipangunahan sa Zamboanga City LGU ang pag-abli sa labing unang Mendicant Center nga naimutang sa 1,079 square meter nga luna sa Barangay Kulianan, Zamboanga City. Among center tapad ra sa kung asa naimutang sab ang Social Development Center, Women's Crisis Center ug Children in Conflict with the Law Center. Moabot sa 21.5 million pesos ang pondo nga gigahin alang sa maong proyekto. Sumala sa City Social Welfare and Development Office, kini ang labing unang Mendicant Center sa nasod. Magsilbi kini isip temporary shelter sa mga makililimos nga ma-rescue sa syudad. Dinhi sa ipaygay ng mga programa ug serbisyo nga mutabang sa pagtudlo sa mga makililimos kung paunsa mamahimong self-reliant. Una sila makagawas pagbalik. Nakadawat og regalo ang pipila ka mga kabataang sakop sa Muslim community gikan sa kapulisan sa Digos City. Nalingaw sa mga padula, nabusog sa mga pagkaon ug nagpasalamat sa mga gihatag nga regalo ang mga bata nga sakop sa Children Madrasa Islamic Center nga pulos taga Biak na Bato, Barangay Zone 3, Digos City. Dihang giimbitahan sila sa Pamaskong Handog 2023. Ang maong gift giving ug feeding outreach program gilusad sa Lacan Community Davao del Sur chapter sa pagpanguna sa Davao del Sur Police Provincial Office. Kiniagig pagpamatuod sa maayong relasyon sa kapulisan ug mga komunidad pinaagi sa paghatag og kalipay sa mga bata ilabi na karong Kapaskuhan. Mga kapuso, 13 kaadlaw na lang, Pasko na. Mao kanto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.